Magandang araw mga kabutcher, para sa inyong lahat to. Alam nyo, sa bawat hiwa ko dito, hindi lang laman ang hinahati ko, pati mga alaala ng hirap, pagod, puyat, at sa lahat ng panahon na muntikan na akong sumuko. Yung iba kasi kapag nakikita nagpuputol ka ng karne, isipin agad simpleng trabaho lang to. Pero hindi nila alam sa likod ng bawat hiwa, may pangarap na hindi makuha-kuha. May mga anak tayong umaasa, meron tayong mga bayarin na nag-aantay, at gabi-gabing pagod na wala nakakakita. Nagsisimula pa lang ako pero parang bumabalik lahat ng pinanggalingan ko. Ilang beses akong pumasok sa trabaho na walang tulog. Araw-araw nagde-deboning, araw-araw naghihiwa kahit nanginginig na yung kamay ko sa pagod. Ilang beses ako umawak ng kutsilyo, gutom at pagkadismaya lang ang laman ng sikmura ko. Pero nandito pa rin ako. Kasi may pinangahawakan akong mas matibay pa sa pagod. At yun ang pangarap. Sa lahat na nangangarap makapag-abroad, alam ko kung ano yung nararamdaman nyo. Kasi bago mo pa isipin ng eroplano, pagdadaanan mo muna ang pagdududa ng mga tao. Sigurado ka ba? Kaya mo ba? Wala ka namang pera. Wala ka namang padrino. Marami nang nauna. Baka sa'yo hindi gumana. Pero habang inihiwalay ko tong shoulder sa middle part ng maayos at malinis, gusto ko lang ipaalala sa'yo na hindi mo kailangan ng permiso ng iba para mangarap. Dito sa part na to, kailangan malinis ang pagkakahiwalay ng shoulder sa middle part. Ganyan din ang buhay. Kailangan mong ihiwalay ang ingay sa paligid sa totoo mong gusto. Kasi kung papakinggan mo lahat na nagsasabi ng hindi mo kaya, baka matulad ka sa karne na pinabayaan. Mawawala ang kalidad mo at potensyal. Bago ko pa natutunan tong half carcass ng mabilis, ilang beses na rin ako napagalitan, na reject, natawanan. May mga araw na halos gusto ko nang ibato yung karne kasi pakiramdam ko walang nangyayari. Pero sa bawat araw na dumadaan na tumatagal ako sa trabaho, unti-unti ko natututunan kumapit, hindi sa pride, kundi sa posibilidad. Ito na yung parte na kailangan ng tiyaga at pakiramdam. Deboning, hindi pwedeng bara-bara. Dapat kilala mo ang buto at kabisado mo ang direksyon. At marunong kang humanap ng daan kahit wala kang nakikitang butas. Parang proseso rin ng pag-abroad yan. May mga papeles na paulit-ulit. May mga training na akala mo hindi na matatapos. May mga gastos na hindi mo alam kung mababawi. Pero kung kakayanin mong alisin yung buto nang hindi nasasayang yung laman, kaya mo ring alisin lahat ng sagabal sa pangarap mo. At oo, sabihin na ng iba na mga baguhan lang yun natututo sa mga pinaggagawa ko. Pero ang totoo niyan, pati mga veterano may natututunan sa ginagawa ko nang hindi nila inaasahan. Kasi ang bagong panahon, hindi nagpapakilala. Dumarating na lang. At kung sarado isip mo, iiwan ka niya. Naalala ko yung mga panahon na kahit wala na akong pamasahe pero pumapasok pa rin. Yung mga araw na wala akong baon pero laban pa rin. Yung mga gabing hindi ako makatulog kakaisip kung hanggang kailan ganito. Pero sa bawat araw na hindi ko sinukuha ng trabaho, nagbukas ng pinto para sa susunod na hakbang. May mga kasama ako dating puro reklamo, puro dahilan, puro duda. Ayun, nandun pa rin sila sa parehong pwesto, sa parehong sahod, parehong kwento taon-taon. Pero yung mga tumahimik, nagtiis, nag-ipon, nag-training, nag-apply, nag-update ng skills, sila na yung nakaalis. Sila na yung may kontrata. Sila na yung nagpapadala ng dolyar ngayon. Kaya kung ikaw na nanonood ngayon ay isa sa mga gustong mag-abroad bilang isang butcher, tandaan mo, hindi sapat ang galing lang. Kailangan ng respeto sa trabaho, disiplina sa kilos, at tapang sa desisyon. Kasi kahit gaano ka kagaling na butcher, kung takot kang sumubok, dito ka lang talaga. Tandaan nyo, hindi rin kahinaan na magsabi ng napapagod ka. Hindi ka bawasan ang tumingin sa malayo at sabihin, gusto ko rin makarating dyan. Kasi lahat tayo may bit-bit na dahilan. Anak, asawa, magulang, utang o simpleng pangarap na hindi pwedeng palagpasin. Kapag natapos mo tong primal cuts and deboning ng malinis, may mabubuo kang respeto kahit walang pumalakpak. Ganyan din sa pangarap, di mo kailangan ng audience para magpatuloy. Ang kailangan mo lang yung paniniwalang balang araw, masusuklian lahat ng sakit ng likod, tusok ng buto at hiwa ng kutsilyo at latak na pagod. At kung may mga taong nagsasabi sa'yo hindi mo kaya, pasalamatan mo sila. Kasi sila habang nag-iingay, ikaw nag-iensayo. Sila habang nagdududa, ikaw nag-iipon. Habang sila nagpapahinga, ikaw nag-aaral ng panibagong hiwa. Kaya huwag kang magtaka kung balang araw sila pa yung unang magsasabi sa'yo na paano mo nagawa. Lahat ng mga butcher na nangangarap umalis, umangat at magtagumpay, tandaan nyo, hindi tayo hina ng lipunan. Tayo magandang halimbawa para magbigay ng opportunity sa lahat ng mga nangangarap mag-abroad na mga kapwa natin butcher. Tayo ang gumagawa ng bawat kalidad ng pagkain ng bawat bansa. At kung kaya mo mag-angat ng kutsilyo araw-araw, kaya mong iangat ang sarili mo kahit saan ka dalin. Kaya sa mga patuloy na yakap ang trabaho, kahit masakit, kahit mahirap, kahit walang kasiguraduhan, saludo ko sa inyo. Kaya habang tinatapos ko itong trabaho sa harapan nyo, sana makita nyo hindi lang bawat galaw ng kutsilyo, kundi galaw ng kapalaran. Kasi walang butcher na umangat na isang araw lang. Pero maraming butcher ang umangat kahit ilang taon pa kasi hindi sila tumigil sa pangarap nila. At masasabi kong ito na next generation ng butcher ngayon.